Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat. Amen. Kumusta tayo? Hallelujah. Anyway, ganun ulit, ang ating buting pastor ay nasa intro naman ngayon. So, as usual, ako muli ang magbibigay ng mensahe Pastor na gala. sa atin ngayon. So, napakaganda naman ng awitin natin kanina. Yes, amen. Magdamdamin. Pinayak niya Sabi din sa kanta, the reason I live Is to worship. is to worship you. Amen. Hallelujah. So, ang topic natin ngayon, kung alam nyo na, may idea na kayo, may idea na po ba kayo kung ano yung topic natin ngayon? From the book of John, chapter 15, verse 13. Sabi na dito, greater love has no one than this, than someone lay down his life for his friend. So, ang ating mensahe ay may title na The Greatest Love. Naalala niyo nung mga kabataan pa natin, bata pa naman tayo, no? Nung high school pa tayo, yung sinasabi natin na, what is love? Sinasabi natin, di ba? May kanya-kanya tayong definition kung ano yung love. Love is the greatest gift of God. Sabi, love is blind. Aba? Love is ayat. According to Mayat, sabi sa Ilocano yun. Yeah. Pero, in the Bible, ano ba yung love na yun na ibinigay ng Diyos sa atin? Kasi in the Bible, madaming klase ng pag-ibig. Yung pag-ibig para sa ating asawa, pag-ibig sa ating pamilya, at pag-ibig sa ating mga kapatid. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Ito yung sinatawag nila ng agape. Highest form of love. Kumbaga, ang Diyos lamang ang kaya magbigay nito. So, alam ko naman bawat isa sa atin naranasan na yung kung paano magmahal, di ko ba? Ismail naman kayo dyan. Pero yung pagmamahal kasi ng tao, may limitation, may condition, di po ba? Masarap pagmahal. Pero pag yung minamahal mong tao, hindi ka na minahal, napatawa si Sana, anyway. Praise God. Ganon yung pagmamahal ng tao. But yung pagmamahal ng God, ni Lord sa atin, it's a perfect love. It's unconditional. Amen. Kaya nga sabi nila, kung gusto mo daw matutunan yung pagmamahal, makita yung tunay na pagmamahal, huwag mong hanapin muna sa tao. Tumingin ka sa Panginoong Jesus. Dahil ang tunay na pagmamahal, ang perfectong pagmamahal, ay doon mo sa Kanya makikita. Amen. Diba? Amen. Yung agape love, it means unconditional, selfless love for all people in nature. Yan sabi ko nga, highest form it means wala nang hihigit pa. Kaya nga greatest, kumbaga yung sa ibang salita, wala nang mas hihigit pa yun. Greatest, yung pinaka. In Korean, J.E. Ano pa ba yung pinaka? Kajang. Pinaka. Wala nang mas hihigit pa doon sa pagmamahal ng Panginoon. But for Jesus, ano ba yung pagmamahal na dala niya? Ano ba yung pagmamahal ng Diyos na nasa atin? May mga karakter ito, yung pagmamahal na pinagkaloob ng ating Diyos sa atin. At dito sa John 15 is isa ito sa mga aral na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago siya hulihin that time. At kung mababasa natin dito sa chapter 15 verse 1 to 12 is yung sinasabi ng Panginoong Yesus yung kahalagahan na manatili kayo sa akin, sabi niya. Ini-emphasize niya na yung pananatili sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig. Dahil ang bunga
ng pananatili sa Kanya ay pagmamahal. Dahil kung mauunawaan ng Kanyang mga disipulo na kung gaano sila kamahal ng Panginoong Yesus, yun yung magiging kalakasan nila sa mga darating na pagsubok sa kanila. Yung pagmamahal na ipinagkaloob ng Panginoon Yesus sa kanila. So, paano ba natin makikita at may sasabuhay ang dakilang pag-ibig ni Kristo sa atin? Dito may apat ako ng uri ng pag-ibig o character na yung pag-ibig na ipinagkaloob ng Panginoong Yesus sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, dito, sa ibabahagi kong ito, makikita natin kung ano ba yung klaseng pag-ibig na natanggap natin sa Panginoon. At dahil natanggap natin yung pag-ibig ngayon, makikilala natin yung tunay. Bakit may hindi ba tunay na pag-ibig? Palagay din naman. Oh, kaya nga may nasasaktan, di ba? Anyway, tama mo yun. Makikita natin dito kung ano yung tunay na pag-ibig na nagmumula lang sa Panginoong Yesus. Una, greatest love is sacrificial. Ang pag-ibig na mula sa Panginoon ay may kasamang sakripisyo. Amen? Nagsasakripisyo. Kasi kung makikita natin yung buhay ng Panginoong Yesus, yung buhay niya is punong-puno ng pagsakripisyo para sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dito sabi niya, not in words, yung sakripisyo na pag-ibig is hindi kung gaano kadami yung sinasabi mo, kung gaano kaganda yung mga sinasabi mo, pero yung kung ano yung kaya mong isakripisyo para sa minamahal mo. Yun yung sakripisyo. Ang Panginoong Yesus, yung buhay niya, yung mga sinasabi niya, nakikita sa kanyang ginagawa. Sinabi niya na mahal ko kayo, sabi niya. Naparito ako para sa inyo, hindi para sa akin. At napatunayan niya yun, di mo ba? Dahil kahit hindi tayo kaibig-ibig, hindi kaibig-ibig yung mga tao, tayo, pero nanatili yung pag-ibig niya ay nandun. Di ba? Sinakripisyo niya yung kanyang sarili. At yun nga, ang pinaka-ultimate na sinakripisyo ng Panginoong Yesus dahil sa pagmamahal niya sa atin ay walang iba kundi ang kanyang buhay. Amen. Pangalawa, I'm sorry. In order to sacrifice, Jesus Christ had to surrender something. Kasi bago mo isakripisyo ang isang bagay, mayroon kang kailangan isuko. Ang Panginoong Yesus, madami siyang isinuko. Philippians chapter 2 verse 8, sabi doon, nakita niyo na po ba? Philippians chapter 2 verse 8. Isinuko ng Panginoong Yesus yung divine glory niya. Kinuha niya yung anyong tao, yung anyong makasalanan, nagpakababa siya. Isinuko niya yun para may sakripisyo niya yung kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Pangalawa, yung kanyang will, yung kanyang sariling kalooban, isinuko na din yun. Maalala nyo? Sa Garden of Gethsemane, sabi niya, dumalangin siya sa Ama dahil nakita ng Panginoong Yesus kung gaano kahirap yung pagdadaanan niya. Sabi niya, Father, kung maaari lang, remove this cup from me. Pero not my will, sabi niya, but your will be done. So yung kalooban niya, isinuko niya yun sa Ama, isinurrender niya. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Yesus. Kasi kung hindi niya gagawin yun, tapos na. Tapos na tayong lahat. Nabuti ng kaaway.
Pero dahil nga doon sa pag-ibig na yon, handa niya isuko yung kalooban niya. Kaya niya isakripisyo yun dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At ganoon din, isinuko niya ang kanyang, alam naman natin yung kanyang buhay. Sinuko niya ang kanyang buhay. Bakit kailangan niyang isuko ang kanyang buhay? Dahil ang Panginoong Yesus, ang kanyang buhay lamang, siya lang ang perfect sacrifice na maaaring magbayad ng ating makakasalanan. Dahil ang hinihingi ng kautusan ay yung walang kapintasan, blameless ka dapat. So wala naman iba na makakagawa nun, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Dahil ang Panginoong Yesus, nung siya ay nabuhay, hindi siya nagkasala kailan pa man. Siya ay nabuhay ng may katuwiran. Nagbibigay ako ng illustration tungkol dito sa pagsasakripisyo. Bilang magulang, minsan marami tayong gustong gawin para sa sarili natin. Pero dahil mahal natin yung mga anak natin, isinusuko na natin yung mga kagustuhan natin para lang sa mga anak natin. Kumbaga, kahit gusto natin bumili ng isang bagay, pero naalala natin yung anak natin na mas kailangan niya to. Kumbaga, hindi na natin iniisip yun, isinusuko na natin yung sarili natin kagustuhan dahil alam natin na pag ginawa natin ito sa anak natin, dahil sa pagmamahal natin, matutuwa siya. Ganun yung pag-ibig. Dahil kaya mong isuko, kaya mong isurrender yung mga bagay na para sa iyo dapat, pero nakita mo na dahil mahal mo yung taong pagbibigyan mo nun, handa mo nang isuko yung mga bagay na yun. Ang pagmamahal ay laging may kasamang sakripisyo. Tandaan niyo po yun. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay may sakripisyo. Isa yun. Kaya malalaman niyo kung mahal kayo ng isang tao kung handa siyang magsakripisyo para sa inyo. Amen po ba? Pangalawa, greatest love is selfless. So, halos magkamag-anak lang to. Selfless. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Bakit ko laging ipinupunto yung buhay ng Panginoong Yesus kung mapapansin nyo sa mga mensahe na pinagkakamit ko? Kasi wala naman tayong ibang batayan eh. Wala naman tayong ibang susundin eh. Dahil sabi nga ni Apostol Paul, imitate me as I imitate Christ, sabi niya. Kasi yung buhay ng Panginoong Yesus, yun yung perfect life na dun dapat sundin natin sa buhay. Kaya nga siya bumaba eh. Kasi tayo yung buhay natin, hindi ka aya-aya sa Diyos. Kaya yung bumaba ang Panginoong Yesus, yung buhay niya, yun ang dapat natin sundin kung paano siya namuhay. Amen? Sabi sa Mark chapter 10, verse 45, sabi dito, for even the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, kahit yung buhay niya, ibinigay niya para tayo, hindi siya yung paglilingkuran natin, siya yung tagapaglingkod natin. Alam mo yun? Kahit ang Panginoong Yesus ay Diyos, hari ng mga hari, pero hindi niya yun kinuha. Kumbaga, ibinaba niya yung sarili niya para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga napakadakila ng kanyang pag-ibig. Number 3, greatest love brings salvation. Open your Bible in John 3:16. Alam ko baka memorize niyo pa nga ito.
Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So, dahil sa pag-ibig ulit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sino ba yung sanlibutan? Tayo na nandito. Yung bugtong na anak niya, handa niyang ibinigay ng Diyos sa atin. Para lang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung love na yun, iniligtas tayo sa kasalanan. At yung love na din yun, iniligtas tayo sa judgment. At yung love na din yun, binigyan tayo ng eternal life, bubuhay na walang hanggan. Yun po ba? Kaya nga pag kinakanta natin yung, ano nga ba yun, yung, ay hindi pala kanta yun, sorry. Baka masabi ko yung title, iba pala yun, iba palang kanta kayo, baka huwag na. Number 4, greatest love is shared. Ito, maganda to. So, ang pagmamahal ng Panginoong Yesus, hindi niya sinarili. Ang tunay na pagmamahal ay ibinabahagi. Amen po ba? Sabi sa John chapter 13, verse 34 at 35. John 13, verse 34-35, sabi dito, a new commandment I give to you, that you love one another. Just I have loved you, you also are to love one another. Ito yung utos naman ng Panginoon sa mga mananampalataya, na magmahalan kayo, sabi niya. Pero, madali bang magmahal? Palagay nyo? Kaya nga napaka-importante maintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos. Di po ba? Kasi kung naunawaan natin na kahit tayo undeserving, kahit tayo madaming pagkakamali, pero still, yung Diyos natin ay minahal tayo unconditionally. Kaya kung naintindihan natin yung bagay na yun, yung kapwa natin, hindi na mahirap siyang mahalin, di po ba? Kaya nga unconditional eh. Kasi tayo, yung pag-ibig natin sa kapwa, minsan may condition. So, mahal kita kasi mahal mo ako. Eh paano pag tinawag ka ng hindi maganda? Di po ba? Ang hirap. Kaya nga lagi tayo mag-uumpisa sa Panginoong Yesus. Lagi dun tayo, yun laging, tanggapin natin yung pagmamahal na yun. Kasi we cannot give something na we do not possess. Ika nga, na paano naman yun? Hindi ko kaya kasi hindi naman yung kaibig-ibig. Kaya nga, nandun yung pagmamahal ng Diyos, dapat yun muna ang matanggap natin. Amen po ba? Sa Matthew 5, chapter 5, verse 44, dito naman, sabi dito na mahalin natin yung mga kaaway natin. Sabi dito, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Mas lalo na itong mahirap gawin, di po ba? Enemies na to eh. Yung brother, medyo kaya pa, pero yung ito, bro, parang hindi yata pwede yan. Pero ano bang ginawa ng Panginoong Yesus? Di po ba lahat tayo makasalanan at tinawag tayong enemies of God? Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Nagalit ba sa atin? Nanatili ba siya sa galit niya? Hindi, di po ba? Kaya nga yung pagmamahal niya yun, yun ang nagdala sa kanya para sa ikaliligtas natin dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya kung naunawa natin yung bagay na yun, hindi naman tayo yung magmamahal sa mga enemy natin.
kasama niya. Kaya nga sinasabi natin, I love you with the love of the Lord. Kasi kung sarili lang natin, hindi natin kaya yun. Di po ba? Kaya nung mamahalin natin yung mga enemy natin, kasama yung pagmamahal na natanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? At pangatlo, sa Matthew 22 verse 39, ito naman sa mga neighbor natin. Neighbor, kapitbahay siguro ito. O, neighbor, sabi dito, love your neighbor as yourself. So, kung makikita mo, mahalin mo yung neighbor mo. Mahalin si pare. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero sabi naman ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. E paano yun? Pero sinasabi kasi dito, yung sinasabi na yung pagmamahal kasi, ulitin ko ulit, na something na hindi mo kayang ibigay kung wala ka. Kasi importante kasi yun na kahit anumang bagay generally in life natin, we cannot give, we cannot share something na hindi natin possess o wala sa atin. Kaya yung may pag-ibig tayo ng Diyos na sa atin, lahat ng mga bagay na ito, mga nabanggit dito, ay kaya-kaya na natin. Dahil natanggap natin yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Dito, maganda ito kasi in-emphasize ni Apostol Paul yung mga character ng love. Kung ano ba yung mga character, katangian ng pagmamahal. Sabi niya doon, mayroon siyang sinabi na what love is at saka yung what love is not. So sabi niya doon, love is unang-una, patient and kind. Pasensyoso at saka mabait. So kung naging mabait ka sa mga taong nakapaligid sa iyo, ngayon na yun pag-ibig ng Diyos. Di po ba? At mayroon din siyang sinabi dito na hindi character ng love. Ano yung mga bagay na yun? Envy, boastful, arrogant, rude, insist in its own way. At saka yung verse 6, not rejoice in wrongdoing. So, doon natin makikita yung pagmamahal. At dito sa 1 Corinthians chapter 13, bago yung verse 47, sinabi din dito yung mga spiritual gifts. Kung babasahin nyo yan, kung makapag-speak in tongues man ako, sabi niya, makapag-prophesy man ako, pero kung wala akong pag-ibig, sabi niya, para lang akong tumutunog na kampana, yung walang kabuluhan. Pinapakita dito ni Apostol Paul yung supremacy ng pag-ibig. Kasi kung tayo nag-iibigan, sabi nga ng Panginoong Yesus, kung kayo mag-iibigan, makikilala ng mundo na kayo'y akin. Ibig sabihin, makikilala ng mundo na kayo'y nananampalataya sa akin kung kayo'y nag-iibigan. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen po ba? At sabi doon, yung mga spiritual gifts na yun is temporary things. Kasi doon sinabi din yung faith, pananampalataya at yung hope, pag-asa, at saka yung love. Pero ang pinakadakila doon is yung love. Titigil magpahayag yung mga tao na magkaroon ng special gifts sa speak in tongues, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero yung mga tao may pag-ibig, mananatili sila magpakailanman. Yun po ba? Napansin nyo, lahat ng bagay na mananatili magpakailanman ay laging mula sa Diyos.
Ngayon po ba? Kasi kung pag sinabi natin temporary things, dito lamang. Kagaya ng faith natin. Yung faith natin is madadala natin hanggang sa langit. Makikita natin yung pinanampalataya natin, makikita na natin siya face to face. Yung inaasahan natin, yung hope natin, Panginoong Hesus. Alam nyo, kaya na yung ability natin na magmahal, ito yung laging ina-attack ng ating kaaway. Ito yung ayaw na ayaw niya na magkaroon tayo nito, yung abilidad natin na umibig sa ating kapwa. Alam nyo ba ang bakit? Kasi kung tayo nagmamahalan, sabi ko nga, na ipapakita natin na tayo mula na sa Diyos. At ayaw na ayaw ni Satan yung mangyari. Na makikita niya yung mga mananampalatayang nag-iibigan. At isa pa, pag tayo nag-iibigan, na-reflect natin yung character ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Nag-reflect siya. Kaya nga napakadakila yung pag-ibig eh. Kasi kung ikaw ay umiibig, yung salita nilang love conquers all. The idea of the Bible is there. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya na inisip yung kanyang sarili, yung sarili ng Panginoong Hesus. Lahat ibinigay niya dahil mahal niya tayo. Handa niyang ibigay yung buhay niya, yung sarili niyang kagustuhan dahil mahal niya tayo. Kaya nga napakadakila yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Dakila yung pag-ibig ng Diyos. Wala nang hihigit pa. So, paano naman natin ito maisa sa buhay, yung pag-ibig na ito? Alam ko, madaming paraan para masunod natin yung inuutos ng Panginoong Hesus na mag-ibigan tayo. Although, kung titignan kasi natin, napakahirap gawin. Lalo na, sinabi ko nga sa mga kaaway natin. Pero doon din natin maipapakita na tayo nakatanggap ng tunay na pag-ibig ng Diyos kung kaya natin gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin sana. Pero dahil naunawaan natin at natanggap natin yung pag-ibig na yun na mula sa Diyos, nakakaya natin ibigin ng mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? So, salamat po. Nawa ay may natutunan ng bawat isa sa mensahe sa umangang ito. So, doon na po nagtatapos ang aking mensahe. So, kung maaga pa naman, pero sabi kasi ng ating pastor, kahit wala na daw groupings, pero kung okay lang sa inyo, magkaroon tayo, kahit 2 groups lang. Yes, konti lang naman. Sige po. Sige po, let us pray. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa araw na ito. Salamat po sa biyaya. At salamat po Ama sa iyong dakilang pag-ibig. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig naman, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang kadakilaan, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang tunay na pagmamahal ay natanggap namin at natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Turuan mo kami, Ama, na umibig na gaya ng pag-ibig mo sa amin. Ang pag-ibig na walang kondisyon, kundi ang pag-ibig na may pagsakripisyo at hindi tumitingin sa kung ano ang kayang ibigay ng iba, kundi dahil sa pag-ibig na kayang magbigay ng punong-puno dahil sa iyo nanggaling ang pag-ibig na yun. Salamat po, Ama. Kayo ang mapupumihan sa buhay namin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Diyos at Tagaligtas. Amen. Amen.
Girls group and boys group. Girls group and boys group. So, reflection lang po at saka sharing doon sa topic. Amen. Amen. Group yourself into two. Yay, dito tayo. Official dito tayo. One, two. Ay. One, two. One, two. Ow. Okay na dyan. Hindi sa amin dito ba? Babae ka? Oo. Usapang lalaki, usapang babae.